Tingnan niyo 'tong, litrato ni Bongbong Marcos na nag-i-insert, ha? Tingnan niyo po kung paanong kalokohan nitong mama na ito. Ako nagtatanong lang, ha? Kasi nakita ko 'tong litrato na ito. Eh, baka mamaya AI. So ngayon pinangungunahan ko lang po kayo. Bongbong Marcos, matanong ko lang, Claire Castro, AI ba yang litrato na yan? Kasi kung hindi AI yan, bobo ka talaga, Bongbong Marcos. Kasi kumakalat din 'to, eh, ha, sa social media. Tingnan mo, kung hindi ba naman bobo 'to, ha? Ito yung mga klase ng tao na nag-i-insert ng walang pakinabang. Ganyan yung gobyerno mo, Bongbong Marcos, nag-i-insert ng walang pakinabang. Ganyan yung gobyerno ng pinsan mo diyan sa Kamara na nag-i-insert ng walang pakinabang. Tingnan niyo po yung pako. Ipapako niya. Anong purpose nung pag-insert niya sa pako na yan? Anong maitutulong? Gago rin. Talaga ito si Bongbong, no? Hindi na nga tanga eh. Gago na. Di ba? Anong purpose? Bibiyakin mo lang yung ano eh. Bibiyakin mo lang yung kahoy. Wala ka namang ididikit eh. Dapat pahalang, nakikita nyo may arrow. May arrow papunta pa ganon. Dapat para kumapit yung kahoy doon sa kabilang kahoy. Yun ang purpose nun, para tumibay. Kaya kung ito ay hindi talaga AI, grabe, Marcos, ano ba talaga ang multivitamins na tinitake mo? Baka na-overdose ka na. Ano ba talaga antibiotic ang tinitake mo? Baka kumukurta na yung utak mo. Bigyan kita ng ano lang. Ito yung nababasa ko, napapanood ko. Yung creatine daw nakakatulong sa utak. Gumamit ka nun kasi medyo ang purul mo na talaga eh. Ha? So pakisagot lang, Claire. Gusto natin maliwanagan kung talagang AI to o talagang sadyang sunog na ang utak nitong si Bongbong Marcos. Kasi kung hindi ito AI, in the first place, bakit ka magmamarti-martilyo, presidente ka? 'Di ba? Anong pinapakita mo diyan? Simpleng mamamayan ka? Hindi bagay, plastic ka, ipokrito. Pakita mo, mali. Ay nako. O next, tingnan po natin tong isa pang magnanakaw. Eto, tingnan po natin tong post ni Kiko Barsaga. Sabi niya, sa mga nag-aabang ng susunod na vlog namin ni Sandro Marcos, kasi last week pa to eh, na-postpone dahil nawawala nga si Sandro Marcos, sabi niya. Pero ngayon, nag-post siya ulit. Anong sabi niya? Sa mga nag-aabang ng susunod na vlog namin ni Sandro Marcos, baka next month pa. Matindi. Lagi siyang wala sa kongreso. Wow, absent ka ng absent? Pasahod ka ng bayan? Nagbabakasyon ka, Sandro Marcos? Tapos, yung pinagtataguan ng tatay mo sa palda? Salita ng salita na nagbabakasyon daw si Sara? O ikaw? Asan ka? Tinago mo na yung perang ninakaw nyo? Tinago nyo na yung perang nakulimbat ninyo sa Ghost Project? Nagtatanong lang. Tinatanong ko lang po. Oh. Bakit lagi kang wala sa kongreso? Ha? Tumakas na kayo papuntang Amerika? Tumakas na kayo kung papunta kung saan? Para kung magkabukingan ng nakaw dito, ligtas kayo? Hindi kayo makukulong? Or, nagsubi na kayo? Nagsubi na kayo ng mga pera para kahit anong mangyaring gipitan, nakatabi na yung mga nakaw. Oh. Lagi siyang wala sa kongreso, baka nagtago abroad kasama si Tito Romualdez. Pamilya talaga kayo ng magnanakaw. Pambihira. Pati yung tito mong speaker, wala. Ano man nangyari? Alam mo, sa totoo lang, di ba, ang susunod daw na speaker si Kiko Barsaga? Alam mo, sa tingin ko, totoo. Siya talaga ang totoong speaker ng House. Kasi siya talaga ang naglalabas ng kalagayan, ng kaganapan
ng katauhan ng Kongreso. Tingnan mo, hindi natin malalaman. Wala na pala, di ba? Hinahanap nga itong si Tambi ni Amy Marcos. Pero hindi natin malalaman kasi hindi naman sasabihin ni Amy na wala yung pamangkin niya. Babanatan niya lang si Tambi. Alam naman natin yan si Amy, pero si Marcos, di niya babanatan yan. Ano lang, pitik-pitik. Hindi natin malalaman na pati pala si Sandro hindi na nag-a-attend. Lagi nang absent. Sinong lumalabas na speaker talaga ng House? Yung nagsasalita ng katotohanan ng kalagayan ng Kongreso. Ang daming absent. Sino? Hindi si Kiko Barsaga. Si Dinga, wala namang sinasabi. Wala namang nire-report. Sabi nga, patatakasin pa si Tambi. Bibigyan nyo ba? Diba, sino ba mag-a-approve niyan pag nag-travel yan? Di ba, speaker? Bibigyan nyo ba ng clearance yan? I-approve nyo ba na pwede mag-travel yan si Tambi at si Sandro? Kung hindi naman nag-travel, anong ginagawa? Ba't absent ng absent? Bakit wala dyan? Pero malamang yan, tatravel yan. Yan nga sinisita eh. Malalaman natin to kung maayos ding tao to si Di. Dahil alam mo nang napakaraming problema ni Tambi, bakit nyo pa bibigyan ng travel clearance? Di ba? Hindi nyo dapat bigyan na yan. Dapat nga yan, inaawat nyo na. Dapat yan, ngayon, iniimbestigahan nyo na yan si Tambi. Wala eh. Mas marami sa inyo dyan sa Kongreso, duwag. Iilan lang nagsasalita dyan. 2, 3. Karamihan, tikom ang bibig. Karamihan, tuta ni Tambi. Diba? Tingnan po natin tong next. Eto, break tayo konti patungkol sa sa politika. Hindi naman to na balikan lang natin kasi nagustuhan ko tong post ni Mark Anthony Lopez. Ang sabi ni Mark Lopez, alam mo Laila, ang totoong bratines ay yung pagputak mo sa media. Dahil sinabi niya, brati. Wag na natin, napaka-brati niyan si BP Sara, hindi niya dapat inahayaang abusuhin tayo niyan, 'di ba? So tinatawag niya na bratinela si BP Sara. Pero may punto rito si Mark Anthony Lopez. Dahil inisnab ka ni BP, dahil mas importante ang Cebu kesa sa'yo. Oo, 'di ba? Dahil inisnab siya, si Laila nagpupuputak. Tinawag na brati si Sara. Ngayon, tanong ko sa inyo, taong bayan. Kahit kayo mga dilaw, tanungin ko kayo. Sinong nagmumukhang brati? Sinong nagmumukhang entitled? Si Laila o si Sara? Si Sara hindi sumipot, nagpunta sa Cebu. May kaso. Si Laila nandiyan dyan, nagpupuputak. Ang Duterte may naitulong sa Pilipinas. Ang Duterte, nilabanan ng komunista, ikaw. Laila, nilabanan mo komunista? Pangalawa, ang Duterte nilabanan ng droga. Ikaw, Laila, nilabanan mo droga? O may bahid ka ng droga? Tanong lang. O may bahid ka ng komunista? Tanong lang din. 'Di ba? Ngayon, sinong brati? Sinong entitled? Naisnab ka? Nagpuputak ka na. Ito mas maganda tong susunod. Talo mo pa ang matrona. Ang sakit, no? Na Mark Lopez, ang sakit no. Talo mo pa ang matrona na hindi napagbigyan ng driver pambihira. Ay, meron kang pinapaano. Ano ba talaga yan, driver? Kasi hindi ko alam yung kwento eh. Basta may nakikita ako, Junel, tapos may driver. Ay, sabi, talo mo pa ang matrona na hindi napagbigyan ng driver. Dahil inuna ihatid si Sir kesa pagsundot sa iyo. Oy, Laila, ano ba yung driver na yan? Kasi may nababalitaan ako. Meron pa raw lalabas na bagong picture about dyan sa driver. Ano ba yung driver? Wala ka na bang driver ngayon
at meron ka mga aplikante kaya may nagsasubmit ng picture kasi meron daw lalabas na mga pictures ng driver. Di tanong ko lang Laila de Lima. Ha? Ano ba yung issue mo dyan sa driver na yan? Bakit parang sinasabi dito ni Mark Lopez pagsundot sa iyo? Nasundot ka ba ng driver? Ako'y nagtatanong lang kasi parang may laman eh. Alam mo naman to, matalino to si Mark Lopez, may laman ng ano nito. Wala akong alam dyan sa driver. Yung naririnig ko na Junel. Oo, yung tinatawag doon na Junel. Hoy, ano driver killer ka ha? Hindi, nagtatanong lang ha, hindi ko alam yan. Basta pinagdudugtong-dugtong ko lang driver, tapos Junel, tapos may pagsundot pa ngayon. Tapos matrona pa. Talo mo pa ang matrona na hindi na pagbigyan. Hoy, ganyan ba mga matrona pagka hindi na pagbigyan? Nagiging brati, nagsisisigaw, pumuputak-putak. Gumaganon-ganon, no, puputak-putak. Parang puwet, di ba? Pag natatae. Sorry po sa mga kumakain na nako. Pero ano yun daw eh. Tapos may lalabas pa raw na picture ng driver. Hindi ko nga alam kung, yun nga sabi ko sa inyo, kung naghahanap ka ng driver, may aplikante. Ano ba sa tingin ninyo itong picture-picture na ito? At saka ano bang katangian kung sakali ang gustong papasang driver kay Laila de Lima? Nagtatanong lang po tayo, Laila de Lima. Baka malay mo, gusto mo ako maging driver. Ay, nako. Pero, no, no, ayaw. Okay. O sige, next topic po tayo. Ito, nakakalungkot itong post ni Kiko Barsaga, no? Kasi tinutulak niya yung i-abolish na kasi napakalaki talaga ng 12%. Alam nyo, halimbawa, bibili kayo ng bahay, kakain kayo sa labas, bibili ka ng condominium, bibili ka ng sasakyan, maggagasolina, lahat po ito may VAT. At malaki po yun. 12% yan. Kaya nga gustong i-abolish ni Kiko Barsaga. Gusto niya isabatas yan. Natanggalin na yung VAT. Yung VAT na yan talaga, pahirap lang sa taong bayan yan. Papahirapan mo yung taong bayan. Tapos, malalaman mo ninanakaw lang. Masakit di ba? Lahat po tayo nagbabayad ng VAT. Sa ayaw at sa gusto natin, nagbabayad tayo ng 12%. Lahat po gagastusin natin, magbabayad tayo. Additional. Para meron silang nakawin. Ito yung post niya. My privilege speech on VAT abolition was not approved by Congress. Hindi talaga nila ipapasa yan. Takot ang mga buhaya, baka kasi maubusan sila ng pera. Ayan, abolish VAT. Alam mo, talaga, para sa akin, walang naitutulong yan. Tanggalin na yan. Dapat talaga, efficient. Ang gawin ng gobyerno, di baling kakaunti ang taxes. Babawasan ng pahirap sa taong bayan, since hirap na nga tayo. Bawasan yun, pero efficient. Yung kakaperanggot na tax ng taong bayan, mapunta sa tamang paraan, matama sa tamang proyekto, mapunta sa tamang tao, magkakasya po yun. Kesa naman napakalaki-laki ng nakukolektang tax, napakalaki ng pera naman natin na ipapasok, inefficient din. So, sa madaling salita, wala ding silbi. 'Di ba? Mas mabuti na yung nakakaluwag-luwag yung mga tao. Kasi lalo na sa mga mahihirap, no? Sa mga pag nakikita nila na yung mga binabayad nila sa taxes hindi naman nagagamit, masakit po 'yun. Hindi sa lahat naman kahit sa mga mayaman masakit lalo na yung mga mayaman na mataas ang binabayad. Pero kahit papaano, they can survive. Meron pa silang pagkukuhanan ng pera, pero yung mga mahihirap, 'di ba? So, mas maganda siguro, no? Mabawasan ng tax. Kaya lang, hindi talaga nila hahayaan na mapasa yung
abolish ang VAT na yan. Una, dalawa po. Una, kasi nga mababawasan yung kukurakutin nila. So, definitely hindi. Ngayon, kung sakali man na isipin nila mabawas yung VAT na yan, hindi nila papayagan ang maghahain yan at maa-approvean yan sa pamumuno ni Kiko Barsaga. Kasi he will get the credit. So ayaw yan ng mga mambabatas. Kasi galit nga sila kay Kiko dahil sinasabi ni Kiko yung katotohanan. Sinasabi nga ni Kiko yung baho talaga ng Kongreso. So, pag tinanggal yung VAT at pumayag sila dyan, lalong mamahalin ng taong bayan si Kiko na ayaw nila. Nakukuha po natin. So, etong VAT na ito, malabo yan. Malabo yan. Pero gusto ko po ito. Pag upo ni BP Sara, that is the time na itulak ito dapat ni Kiko Barsaga. Paalalahanan po, tulungan po niyo ako. Wala naman akong direct connect kay Kiko. No? Baka kay BP Sara, meron tayong mapaabot na tao na pakiusapan. Pero saka pa yun pag napaupo. Pag napaupo, gawa natin ng paraan na talaga maalis yung VAT na yan. I know, pag si BP Sara napaupo, yung paggamit ng pera ng taong bayan magiging efficient. Mas kaunti ang babayarang tax ng mga taong bayan, mas kaunti ang pahirap, and yet mas magiging effective. Mas maraming magagawang proyekto dahil tama yung nakaupo, marunong. Hindi katulad ni Bongbong Marcos, bobo. Di ba? Alam mo na nga may problema sa pera yung pinsan mo, yan pang ginawa mong speaker. Di ba? Ano nangyari? Well, anyway, baka nga magkasabot sila, kaya talagang nilagay niya yung pinsan niyang yan. Ito po, exclusive interview ng SMNI kay Chavit. Oh, yan. Nako. Ay balita natin, merong bidyong ilalabas itong si Chavit patungkol kay Bongbong Marcos. Naku, video na po. Balik na po tayo sa video. Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay sa tinawag niyang laganap na korupsyon sa Marcos Jr. Administration. Si MJ Mondehar sa exclusive report. Mahiya siya. Mahiya po kayo dahil ito nangyari sa panahon ng administrasyon nyo. Wag yung sabihin na kayo pa ang hero. No, puro tao nyo po ito, nakagawa nito. Maganda to binanggit ni Chavit Singson na ito Dahil ngayon, ang kumakalat, ang palusot nito si Bongbong Marcos, ito ay kasalanan na naman ni Duterte dahil ito ay nagsimula nung panahon ni Duterte. Hindi, ang korupsyon po, hindi lang korupsyon sa flood control, hindi lang sa ghost projects, ang korupsyon po nagsimula sa tatay mo. Kung talagang gusto nyong halungkatin lahat kung saan pinagsimula ang korupsyon, tatay mo palang guilty na. Pinapasak nila sa Duterte, pinapasa, dati pa yan nagsimula. Hindi po ganoon. Ang tatandaan po natin, eto magderechahan na po tayo. Wala naman pong virgin politiko. Diba? Huwag na tayong magmalinis. Iilan lang po talaga ang politikong talagang sobrang linis. Karamihan dyan magnanakaw. Pero, may nagagawa. Diba? Halimbawa, nakawin mo yung 5%. Pero yung trabaho namang pinagawa sa iyo, papakinabangan ng taong bayan. Hindi po natin kinukonsinto yung pagnanakaw. Pero kasi kung lahat ng magnanakaw ay bubusisiin natin, bubuhayin pa natin yung tatay mo, Bongbong Marcos. Kayo nga may kaso kang plunder, pati yung tatay mo, di ba? Kaliwat kanan ng kaso niyan. So focus tayo dito. Alam mo kung bakit? Yung iba namang gobyerno, yes, hindi mawawala yung korupsyon. Sabi nga kahit Singapore may konti pa rin korupsyon . Huwag tayong magmalinis.
pero may pakinabang sa taong bayan. Etong lugar nyo, Marcos, etong administrasyon mo, nagnakaw na. Ghost project pa. Isipin mo, ninakaw mo na yung pera, wala ka pang ginawa. Ilan tarang kalokohan yun, di ba? Ngayon, grabe. Kaya nga buhayang tawag garapal. Ibang klase. Ibang klase ngayon yung gobyerno Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi ni Chavit, importante dahil ngayon nangyari yan. Ngayon, administrasyon mo, Bongbong Marcos. At huwag kayong magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Yan ang maanghang na Isa pa yun. Kung sakali naman, lagi natin binabanggit for discussion purposes lang, which I really don't believe. Pero kung sakali talagang walang kasalanan si Bongbong Marcos, nangyari sa'yo yan eh. Command responsibilities yan eh. Ganyang kakabobo. ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anomalya sa flood control at national budget. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa mismong tahanan ni Singson, sinabi nito na command responsibility ng isang presidente kung anumang nangyayaring issue sa kanyang administrasyon. Matatandaan na sa kanyang 2025 State of the Nation Address, kinundina ni President Marcos ang korupsyon sa flood control sa kanyang termino at pinagsabihang mahiya naman ang mga sangkot dito. Ngunit para sa negosyante, hindi sapat ang pronouncements dahil dapat may maipakulong. Kinundina naman niya ang Exactly, wala nangyayari. At saka ako, ewan ko wala akong gana kung ipakukulong nyo lang yung mga kontraktor. Hindi ko pinagtatanggol yung mga kontraktor. Pero uusbong yan, uusbong ng uusbong. Kukuha lang ng ibang kontraktor yan. O tapos, magngungurap na naman. Di ba? Hindi dapat eh. Dapat talaga mayroong makulong. Alam mo, itong na malaking problema natin. Yung problema po ng bansang Pilipinas, sagad na po. As in, sagad na. Ito ay maituturing ko, kumbagat sa isang tao, ito po ay gahaman na talaga sa droga. Talagang addict na. Yung konti na lang ma-overdose na. O kaya naman, kumbagat sa isang sakit, sa isang cancer, stage 6 na. Lilagpasan yung stage 4. Malala na po. Malubha na po ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Kaya nga, may punto rin yung sinabi ni Cayetano. Magsi-resign lahat, overhaul. Kasi hindi po makukuha yan yung pakukulong mo yung bubwit, pakukulong mo yung kontraktor, wala eh. Hindi matatapos. Napakalaki ng problema natin. Ipakukulong mo yung halimbawa yung isang senador o kaya pakukulong mo yung isang congressman, wala yan. Pagbabalik-balik lang. Unless ang makulong yung speaker at saka yung presidente. Or, isa man lang sa kanila. Yan, malakas na bagay na yan. Bakit? Sila ang may hawak ng budget. Ngayon, nakita natin ang kapangyarihan ng House Speaker patungkol sa pera. Pera. Ang laki po ng kapangyarihan ng speaker at presidente patungkol sa pera. So kung makakalusot si Tambi, hindi man siya makalusot, matanggal lang. Magpapaulit-ulit yan. Why? Sobrang powerful ng House Speaker, sobrang powerful ng Senate President, ng President. Uulit siya, mangungurap ulit. Unless yung may power sa pera, mapakulong, mabitay, o kung anuman maturuan ng leksyon, yan, titino lahat yan. Kasi andoon ang ulo ng problema eh. Andoon kung sino kumokontrol ng pera ng Pilipinas. Pag yan pinakulong mo, hinto ang korupsyon. Yan lang ang nananatiling pag-asa ng bansang Pilipinas. Dahil sobrang lala na tayo. Kaya kung hindi mapakukulong or hindi mapaparusahan, either yung presidente or yung House Speaker, delikado po tayo. Delikado po. planong pagpapahinto ng flood control probe sa Senado. Ngayon, hinto na. Wala pa na demanda. So, niloloko lang po tayo. Paano naman kasi si Ping Lacson? Hinto na yung investigasyon.
Di ba ang lakas manggago? Magre-resign lang, maghihinto pa ng, mag-iiwan pa ng kalokohan. Sa madaling salita, huwag tayong pumayag na paloko itong gobyerno na nanluloko sa atin. Dinimanda niyo ako kung gusto niyo, okay lang. Pakulong niyo ako, okay lang. Yan, ako malaking bagay to si Chavit, no? Malaking, ano to, alam natin, malakas, very influential to si Chavit. Ito yung mga panahon nila na nila Erap na nagkakaloko-loko rin. No? So, konting tiis. Ang importante, malapit to si Chavit kay Bongbong. At maraming ilalabas to pag-usapan natin. Okay lang. Pakulong niyo ako, okay lang. Binalikan naman ni Singson ang panahon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. na siyang tatay ni PBBM. Mga bangungot na inakala niyang aayusin ng kasalukuyang Pangulo. Nakalimutan na ba ang ating kababayan? Panahon ng martial law, ano nangyari? Basahin nyo na lang history. Tapos napatalsik yung Marcos Sr. Akala ko, nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Nauna nang Kaya antindi talaga. No? Matindi yung anong yun eh. Ito maging lesson din sa atin lahat. Pag tayo binigyan ng Panginoon ng chance na makapagbago, baguhin natin yung maling nagawa natin. No? Tulad nito si Marcos, pwede niya na baguhin yung masama nilang pangalan. Hindi niya pa niya tinake yung chance. Kaya last na ito. Di ba? Wala na. Ito ay political suicide. Hindi na po makakabalik ang Marcos. Unless na lang, katulad niyan si Sara, tinulungan si Amy. Di ba? Hindi rin naman makakabalik yan si Bongbong kung hindi rin tinulungan ni Sara eh. Nata ni Singson si Palace Press Officer Yuse Claire Castro dahil sa umano'y personal na pag-atake nito laban sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Singson na tila nagiging attack dog ng Malacanang si Yuse Castro dahil sa mga patutsada nito. Ayon kay Yuse Castro, makikipag-ugnayan sila sa PNP at DOJ para paimbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Ayun. Kaya muna, may banat to si Chavit. Ito raw mukhang pera. At ito si Claire. Oo, pagka nakaamoy ng pera, tumatahol. 'Di ba? Kasi napakadaldal kasi nito si Claire eh. Hindi na rin natin talaga malaman kung may adlib tong ginagawa o talagang inutusan siya ni Bongbong Marcos na maging attack dog eh. Talagang lahat babanatan. Pero teka may hamon si Chavit dito sa'yo. May hamon dito kay Claire. Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Singson na kumakampi ka Vice President Sara Duterte dahil hindi umano nabigay ang hinihinging posisyon sa PCSO. Vuelta naman ni Singson kay Yuse Castro. Dodoble ko pa. Ang ibanan sa akin, marami pa akong hindi nalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. Yan, teka, maganda yung sinabi ni Chavit na yon. Sagot, Claire. Dahil sa kadaldalan ni Claire, nilabas ni Chavit Singson na merong plunder pag nanakaw ito si Bongbong na kaso. Nilabas na yon. Kaya nga sabi niya, nakakalibot tayo. Pinaalala niya yon. Ngayon, Claire, ito hamon sa'yo. No. Marami pa siyang ilalabas. Sagot ka ulit, Claire. Ilabas mo ulit yung kadaldalan mo. Hinahamon ka namin. Ngayon ka bumira. Birahin mo si Chavit. Kasi may kumakalat po May hawak din video ito. Hindi natin alam kung yun ay totoo o hindi. Pero may kumakalat na bulong-bulungan. Kaya ganito katapang si Chavit. Hindi siya matotodohan. Bakit? May hawak na video laban kay Bongbong Marcos. Kasi mahirap kalaban yan. Nakikita nyo ngayon sila Bongbong? Kung gaano sila nanggigipit talaga ng kalaban? Nagpapakulong. Ngayon nga, pinaiimbestigahan siya, di ba? Maano ka ng sedition, di ka makabail. Delikado. Pero, may pinanghahawakan to. Di ba? Hindi ko alam kung narinig nyo na yung kwentong yun. Pero, may pinanghahawakan tong posibleng video.
Ano naman ito na wala siyang personal na interes sa kanyang paglantad sa publiko bilang oposisyon. Anya, hindi na nito maatim ang malawakang korupsyon at ang patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng gobyerno. Dagdag pa niya, marami pa siyang ilalabas na impormasyon sa mga susunod na araw. Yo, na matindi ron. Ha? Marami pa, marami pa. At alam namin. Kaya, Claire, banatan mo pa si Chavit. Gusto namin yun. Banatan mo pa. No, 'di ba hindi lang yung plunder na kaso ni Bongbong, yung pandarambong. Ano ang plunder sa Tagalog? Paiksihin na lang natin. Pagnanakaw na yun eh. 'Di ba? Oh, pagnanakaw. Ilabas mo ulit. 'Di ba may kaso pala yan si Bongbong? Ano nga asahan mo kung may record na pala yung tao ng ganun? Tapos suddenly biglang nagkaroon ng nakawan sa administrasyon niya. Suddenly hindi siya magnanakaw. Suddenly malinis siya. Napaka-imposible naman ata nun. Parang wala namang atang maniniwala sa ganung kwento. May kaso ka ng plunder before, ngayon bigla kang malinis. Nagkataon lang na nangyari sa administrasyon mo may mga pinakamalaking nakawan. Tapos malinis ka, Bongbong Marcos. Tinatarantado nyo talaga mga Pilipino. Ha?